Sir, nakita namin ang dating katulong niyo sa bukid, kasamang 3 anak na kamukha ninyo. Sa kalagitnaan ng isang importanteng meeting, nasa harap ng isang mahabang conference table si William. Tahimik na nakikinig siya sa presentation ng isa niyang manager nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen at napatigil siya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Ito ang kanyang private investigator na matagal niya nang kinuha para sa isang personal na misyon. "Excuse me," sabi niya sa lahat tsaka tumayo. "I just need to take this call." Walang nagtanong ng mga nasa meeting. Ang karisma at otoridad ni William ay sapat para hindi na questionin ang bawat kilos niya. Lalo na't siya rin naman ang CEO. Mabilis siyang pumunta sa opisina niya at sinaradong pinto bago sagutin ang tawag. "Yes," mabilis niyang sagot. "Anong balita? May nahanap ka na ba?" "Mr. Monteverde!" Sigaw halos ng investigator sa kabilang linya. "Nakita ko na pong pinapahanap ninyong dating katulong." Natigilan si William. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Ang malamig na simoy ng aircon sa opisina ay parang biglang tumama sa kanyang balat. Really? Where is she?" Tanong niya. Hindi maitago ang kaba dahil sa garalgal ng kanyang boses. "Nandito sa bukid, sir, pero may kasama siya. Mga bata, sir. 1, 2, 3. 3, sir. 3 maliliit na bata na kamukha ninyo. Kamukha niyo mga bata, sir." Nanginig si William. Halos mabitawan niya ang telepono. Ang tibok ng puso niya ay kumarera na parang kabayo sa bilis. "Send me their address." Utos niya na puno ng determinasyon. "Bantayin mo sila at huwag na huwag hayaang makawala." "Areglado, sir." Mabilis sa sagot ng investigator. Pagbaba ng telepono, huminga ng malalim si William. Pero kahit anong gawin niya, hindi maalis ang tensyon sa kanyang katawan. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng matinding emosyon. Napapikit siya saglit. Ngunit nang muling idilat ang mga mata, puno na ito ng determinasyon. "I will marry her today." Mariing sambit niya sa sarili at puno ng paninindigan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si William Monteverde ay isang mayamang CEO na kilala bilang seryoso at mahigpit na pinuno ng kanyang kumpanya. Isang busy na umaga, makikita siya sa boardroom. Nakaupo sa dulo ng mesa at tahimik na nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Sa bawat saglit, ang kanyang presensya ay nagpaparamdam ng tensyon sa buong silid. "I need this report polished by tomorrow morning." Malamig niyang utos, na agad namang sinunod ng kanyang mga empleyado. Isa sa mga junior staff ang halos magkamali sa pagtatanghal ng slides. Ngunit dahil sa takot, agad siyang napatigil at inayos ang pagkakamali. Hindi na nagsalita si William. Ngunit sapat na ang tingin niya upang maiparamdam ang kanyang disapproval. Bagamat mabait si William sa kalooban, ang kanyang dedikasyon at mataas na pamantayan sa trabaho ang dahilan kung bakit halos lahat ng empleyado niya ay takot sa kanya. Ang bawat isa ay maingat sa kanilang mga kilos at salita. Alam nilang hindi basta-basta na pumapayag si William sa mga hindi niya sinasang-ayunan. Sa kabila ng lahat, hinahangaan siya ng marami dahil sa kanyang husay sa pumumuno at determinasyon na mapanatili ang tagumpay ng kumpanya. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, umuwi si William sa kanyang malawak na mansyon. Dito ang ibang anyo niya ang lumalabas. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang mapagmahal na ama sa kanyang nag-iisang anak na babae, si Willow. Habang bumababa siya mula sa kanyang sasakyan, sinalubong siya ni Willow na nakapajamas at nakangiti. "Daddy, you're home!" Sigaw ng bata habang tumatakbo papalapit sa kanya. Ngumiti si William. Yumuko upang yakapin ang anak at binuhat ito. "Kamusta ang araw mo, princess?"
Tanong niya. Okay lang po. Tapos na po ako sa lessons ko kanina. Tapos alam mo ba kanina, Daddy, may nakita akong magandang butterfly sa garden. Ang ganda po talaga. Masayang kwento ni Willow. Talaga? Siguro bukas tingnan natin ulit. Sagot naman ni William habang iniikot-ikot ang anak sa ere. Dahilan para magtawanan sila ng malakas. Si Willow ay isang masayahing 8 taong gulang na bata. Puno ng buhay kahit na meron siyang leukemia. Na-detect ang sakit niya ng early stage kaya naman mabilis na nasimulan ang gamutan at radiation therapy. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na siya pumapasok sa regular na school at nag-homeschool na lamang. Sa kabila ng kanyang sakit, nananatili ang positibong pananaw ni Willow sa buhay. Bagay na nagbibigay inspirasyon kay William na magpatuloy. Habang nagkukulitan sila sa sala, lumapit ang mayordoma ng mansyon na si Manang Fe upang sabihing handa na ang hapunan. Willow, kumain ka na muna. Pagkatapos ay bedtime na, ha? Paalala ng mayordoma na siyang tumatayong pansamantalang yaya ni Willow. Yes, Manang Fe. Masayang sagot naman ni Willow bago hinilang kamay ng ama papunta sa dining table. Sa hapag habang nagkakwentuhan sila tungkol sa araw ng bawat isa, hindi maiwasan ni William na pansinin ang pagiging matapang ng anak sa kabila ng kanyang sitwasyon. Sa mga ganitong sandali, nawawala ang bigat ng responsibilidad ni William. Matapos ang hapunan, sinamahan niya si Willow sa kwarto nito. Binasa niya ang paboritong fairy tale ng bata at tinutulungan itong magdasal bago matulog. Good night, my princess. Bulong ni William habang hinahaplos ang buhok ng anak. Good night, Daddy. Sagot naman ni Willow bago pumikit. Ngunit kahit anong saya sa piling ng isa't isa, ramdam din ang kalungkutan ni William sa tuwing maaalala ang yumaong asawa niyang si Bea. Pumanaw si Bea sa isang plane crash, dahilan kung bakit mag-isa niyang itinataguyod si Willow. Bagamat gusto niyang tutukan ng anak, hindi niya maihibaylin ng kumpanya na itinaguyod nila ng kanyang asawa. Kinagabihan, matapos patulugin si Willow, tinawagan ni William ang kanyang sekretarya na si Elsa. Elsa, bungad niya. Ano na ang update sa paghahanap ng bagong mag-aalaga kay Willow? Gusto ko ng taong maliksi, mahusay at mapagkakatiwalaan. Kahit walang background sa medisina, basta mabilis matuto. Matanda na rin si Manang Fe. Hindi niya na kayang tingnan si Willow nang siya lang. Sir, sagot ni Elsa. We are in the process of looking po. Mahirap pong maghanap ngayon kasi marami pong nangingibang bansa. Napahawak si William sa sentido. Sige Elsa, ikaw nang bahala sa paghahanap. I trust you on this one, okay? Noted, sir. Tugon naman ni Elsa bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos nito ay pumasok si William sa kanyang home office. Sa pag-iisa niya, nagsalin siya ng whiskey sa baso at tinungga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, dito lamang niya na ibubuhos ang lahat ng emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Tinitigan niya ang larawan ni Bea sa kanyang mesa, ang mga alaala nila, mga tawa, plano at pangarap. Lahat ay bumalik sa kanya. Napatungo siya sa mesa, tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya maialis ang lungkot at bigat ng responsibilidad na mag-isang itataguyod si Willow habang inaalagaan ang kumpanya. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nananalangin si William. Sana maging maayos si Willow. Sana kayanin ko ito, kahit pa mag-isa. Maagang gumising si William upang ihanda ang sarili para sa radiation therapy session ng anak niyang si Willow. Sa loob ng ospital, makikita si Willow na nakasuot ng maliit na hospital gown habang hinihintay ang kanyang turn sa therapy. Kahit nasa ganitong sitwasyon, all smiles pa rin si Willow na parang walang sakit na dinadala. Daddy, I got this! Masiglang sabi ng bata habang hinahawakan ng kamay ng ama. I can do this po kasi I'm strong, princess. Ngunit si William, kahit pilit na ngumiti, ay hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata.
Sa tuwing sinusubukan niyang panoorin si Willow habang ginagamot, agad siyang lumalabas ng silid dahil hindi niya matiis ang nakikita. Ang bawat minuto ay tila 1 taon para kay William habang naghihintay sa labas ng treatment room. Pagkatapos ng therapy, sinalubong ni William ang anak at niyakap ito ng mahigpit. "You did great, princess," sabi niya habang pinupunasan ng noo ng bata. Habang nagpapahinga si Willow, kinausap ni William ang kanilang family friend na doktor at isa ring top oncologist. "Doc, please be honest with me," ani William na seryoso ang tono. "William," sagot ng doktor. "So far, okay naman ang progress ni Willow. Pero kailangan natin maging consistent sa therapy at medication para maging tuloy-tuloy na ang pagaling niya. May iba pa ba akong pwedeng gawin para mas mapabilis ang lahat?" Tanong ni William na hindi mapakali. Nag-alok ang doktor ng posibilidad na dalhin si William sa Amerika, kung saan mas advanced ang facilities para sa kanyang kondisyon. Ngunit kaagad ay naalala ni William ang opinyon ng mga magulang ni Bea, ang kanyang yumaong asawa. Ayaw ng mga ito na dalhin si Willow sa ibang bansa dahil baka lalo lang itong mahirapan at mapagod sa biyahe. Bukod pa rito, alam ni William na mahihirapan siyang bantayan si Willow ng mabuti sa Amerika dahil sa kanyang trabaho. Kaya naman, nagdesisyon si William na pondohan ang ospital dito sa Pilipinas. Sa laki ng kanyang yaman. Nagbigay siya ng pondo upang gawing mas advanced ang mga kagamitan at serbisyo ng ospital na tinutuluyan nila. Nang sa gayon, ay hindi na kailangan pang lumipat ng bansa ni Willow. Pagkatapos ng therapy habang pauwi na sila ng mansyon, biglang nagsalita si Willow. "Daddy, I want to go to school," sabi niya na puno ng determinasyon at excitement. Natigilan si William. "Baby, hindi pwede. Delikado sa health mo kapag nasa school ka." Ngunit bigla na lang nagdabog si Willow. "But I want to be with other kids. I'm tired of staying at home," ani ni Willow habang napasimangot at nagsimulang magdabog. Nagiging ganito minsan ang bata, lalo na kapag napagod ito sa radiation therapy. Hindi na alam ni William kung ano ang dapat gawin. Sanay siyang magdesisyon para sa kumpanya, ngunit pagdating sa anak, laging mahirap para sa kanya. Napansin naman ito ng kanilang mayordoma na si Manang Fe, na nag-aalaga rin kay William mula pagkabata. "Sige na anak, ako nang bahala kay Willow. Magpahinga ka na muna at nang ikaw ay makapag-isip ng maayos anak," sabi ni Manang Fe. Napabuntong hininga si William at iniwan si Willow kay Manang Fe. Pagdating sa kanyang home office, kumuha siya ng baso ng tubig at umupo sa kanyang mesa. Kinuha niyang telepono at tinawagan ng kanyang sekretarya na si Elsa. "Elsa," bungad ni William. "Any updates on the applicants?" "Sir?" sagot ni Elsa. "I have already shortlisted the applicants, pero medyo matatagalan pa po dahil maraming kailangan pang asikasuhin." Napailing si William. Ramdam ang pagka-frustrate. "Please, Elsa, bilisan mo. Kailangan ko na ng tao para kay Willow." "Noted, sir," sagot ni Elsa bago ibinaba ang tawag. Napaupo si William at muling tinitigan ang litrato ni Bea sa kanyang mesa. Sa kabila ng lahat ng hirap ay nananalangin siya na sana ay makahanap na siya ng solusyon para sa lahat ng kanilang mabibigat na pinagdadaanan. Samantala, sa isang mataong mall sa Maynila, makikita si Cheche, isang 23 taong gulang na dalaga na masayang nakikipag-video call sa pamilya niya sa probinsya. Nasa likuran niya ang mga fountain at magagarang tanawin ng mall. Tila ipinapakita sa pamilya ang kasaganahan at kagandahan ng lugar. "Oh, ayun o, ang dami ring imported chocolates dito," masiglang sabi ni Cheche habang iniikot ang camera ng cellphone. "At ayan o, ang ganda ng fountain. Wow ate, ang ganda naman dyan sa Taiwan." Sabay-sabay na sagot ng mga kapatid niya. "Uwi ka na kaagad ate ha?" Ngumiti si Cheche at sinabi,
Oo, uuwi si ate kapag nakaipon na ng marami. Pag uwi ko, marami tayong pupuntahan. Pagkatapos sa mga bata, ang nanay naman niyang kumausap sa kanya. Anak, natanggap na namin ang padala mo. Pero kulang pa eh. May JS prom kasi si Bibay. Tapos may project si Tutoy sa school. Kahit 2,000 lang anak, pagkakasyahin ko na yan. Napangiti si Cheche. Pero may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Oo nay, sige. Gawan ko ho ng paraan. Nagpasalamat ang kanyang nanay. Ingat ka palagi ha. Mahal na mahal ka namin. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Cheche. Napatingin sa hawak na pamphlet at lumakad pabalik sa trabaho. Namimigay siya ng mga flyers sa mall. Ngunit kahit pagod at hirap, pilit niyang itinatago ito sa pamilya niya. Lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Joy, na kasamahan din niya sa trabaho. O ano, Cheche? Hanggang kailan ka magpapanggap na nasa ibang bansa ka? Ay, Diyos ko. Kung ako sa'yo, umuwi na ako. Ngumiti si Cheche, pilit na iniiba ang usapan. Hanggang sa makaipon ako ng higit pa sa sapat para makauwi na ng may dala at hindi naman mapahiya sa pamilya ko, Joy. Wala eh. Kailangan kong kayanin. Noong umuwi si Cheche sa kanilang maliit na boarding house, napatingin siya sa isang balikbayan box na inuunti-unti niyang punuin. Bawat sweldo, bumibili siya ng paisa-isang mga imported na tsokolate o kahit anong magarang bagay sa grocery para maipakita sa pamilya niya na maayos ang kanyang buhay sa Taiwan. Pero ang totoo, nagoyo siya ng agency na dapat ay magdadala sa kanya sa abroad. Pagdating niya sa Maynila, nalaman niya nagtatago na sa mga pulis ang may-ari ng agency at itinakbo ang pera niya at ng iba pang mga recruits. Habang nagpapahinga, biglang kumatok ang landlady niyang si Aling Mildred. Cheche, kailangan ka nang magbayad ng renta. Aling Mildred, promise sa katapusan, pagkasahod ko, magbabayad na po ako. Sagot ni Cheche na may halong kaba. Ay nako Cheche, ikaw ha. Dati nakakabayad ka ng maayos, pero ngayon, pinasasakit mo ng ulo ko. Ano ba naman yan? Maraming naghahanap ng upahan, Cheche. Kapag hindi ka pa nakabayad, ay baka paalisin na kita. Pasensya na po, Aling Mildred. Kailangan lang po kasi ng pamilya ko kaya naipadala ko yung pera kanina. Kinabukasan, bumalik si Cheche sa trabaho. Namimigay siya ng mga flyers sa mall nang mapansin niyang may batang umiiyak sa tabi. Lumapit siya agad at tinanong, "Anong nangyari sa'yo?" "Wala po si Mami," sagot ng bata habang patuloy sa pag-iyak. "Huwag kang mag-alala, iho, andito si Ate Cheche," sabi niya sabay ngiti para pakalmahin ang bata. Kinarga niya ito at dinala sa mall office upang i-report ang nawawalang bata. Habang naghihintay, kinakausap niya ang bata para pakalmahin. Hindi nagtagal, dumating rin ang ina ng bata. Na walang iba kundi si Elsa, ang sekretarya ni William. "Oh my God, at last! Naku, kanina ka pa hinahanap ni Mommy," sambit ni Elsa at agad na niyakap ang kanyang anak na nakangiti na at dahil pinakalma na ni Cheche. "Salamat, Misa. Salamat sa pag-alaga sa anak ko," sabi ni Elsa na halatang pagod, ngunit nagpapasalamat. "Wala po yun," sagot ni Cheche na may ngiti. Napansin naman ni Elsa ang pagiging maasikaso ni Cheche. "Nagtatrabaho ka ba rito?" "Opo, promodizer po ako," sagot ni Cheche. "Nakita ko pong anak ninyo habang namimigay ako ng flyers. Umiiyak tapos sabi ay wala raw po ang mommy niya kaya dinala ko po rito sa office. Mabuti po't nakapunta agad kayo." Paliwanag pa niya. Agad na kumuha ng calling card si Elsa mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Cheche. "Ito ang calling card ko. May address dyan ng opisina. Punta ka riyan bukas, ha?" Halos hindi naman makapaniwala si Cheche. "Naku, thank you po," sagot niya ng masigla. Habang papalayo si Elsa, hindi maiwasan ni Cheche ang mapangiti. Mukhang may magandang pagkakataon na paparating para sa kanya.
Maaga pa lang gising na si Cheche. Talagang pinaghandaan niya ang araw na to. Nakapamewang pa siya sa harap ng salamin. Pilit binibigyan ng sarili ng kumpiyansa. Kaya mo to, Cheche. Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa address na ibinigay ni Elsa, napatigil siya at napanganga. Tumambad sa kanya ang isang napakataas na gusali. Hindi siya makapaniwala na nandoon siya sa ganoong lugar. Mabilis siyang pumasok sa loob at nagpunta sa reception. Good morning po. Nandito po ako para kay Ma'am Elsa. Magalang niyang sabi. Agad namang tinawagan ng receptionist si Elsa at sinabing pwede na siyang umakyat. Sa top floor, sinalubong siya ni Elsa na abot langit ang pasasalamat sa kanya. Cheche, maraming salamat ulit sa pag-aalaga ko sa anak ko kahapon ha. Alam mo bang hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ka tumulong? Ngumiti naman si Cheche. Ay, wala po yun, ma'am. Ang mahalaga ay maayos na po siya. Napansin ni Cheche ang pagiging magiliw ni Elsa, pero hindi niya naiwasang itanong. Ma'am, ano po ba magiging trabaho ko rito? Janitress po ba? Umiling si Elsa at ngumiti. Hindi. Actually, pinapupunta kita rito kasi para sa isang napaka-crucial na trabaho. Nakita ko kung paano ka nag-alaga ng bata, lalo na ng anak ko. At naisip ko na ikaw ang perfect para sa trabahong ito. Natawa si Cheche ng mahina at nagkamot ng ulo. Ganun po ba? Pero ma'am, wala po akong experience sa pagiging yaya. Mga kapatid ko lang pong naalagaan ko. Tumango si Elsa. Salamat sa pagiging honest mo pero okay lang yan. Ang mahalaga sa amin ay maayos ka magtrabaho at maaalagaan mo ng mabuti ang bata. Napabuntong hininga si Cheche at tumango. Sige po. Ma'am, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Good. Aasikasuhin ko ang mga detalye, okay? Sabi ni Elsa. Pero bago magpatuloy, gusto kong ipakilala sa iyo ang boss natin. Biglang bumukas ang elevator. Lumabas si William na halatang stress at seryoso. Dumiretso ito sa opisina na hindi man lang tumingin sa kanila. Napansin naman ni Cheche ang tikas ni William at hindi niya naiwasang mapansin kung gaano itong kagwapo. Pero naramdaman din niya ang tila masungit ito. Hindi mo lang pinansin ang kanilang bate kahit simpleng good morning. Siya ang amo mo, si Sir William. Sabi ni Elsa na may halong ngiti. Ganyan lang talaga siya, sobrang seryoso sa trabaho. Pero mabait yan, lalo na sa anak niyang si Willow. Napakanotoo si Cheche. Ganun po ba? Anak niyo po ang aalagaan ko? Tumango si Elsa. Oo, ang anak niyang si Willow. May leukemia siya, kaya kailangan niya ng espesyal na atensyon. Kaya kailangan mo ring tumira sa mansyon nila para mabantayan mo siya ng mabuti. Biglang nanlamig si Cheche. Alam niyang hindi biro ang ganitong responsibilidad. Pero alam din niyang malaking tulong ito sa kanya at sa pamilya niya. Kailan po ako magsisimula? Tanong niya. As soon as possible, sagot ni Elsa. Pag-uwi ni Cheche sa boarding house, nagdesisyon na siyang mag-resign sa trabaho sa mall. Nabigyan siya ng paunang allowance ni Elsa, kaya nakapagbayad na siya ng renta kay Aling Mildred. Ngunit ang balikbayan box niya, na hindi naman puno, ipinamigay na lang niya sa mga kasama sa boarding house. Uy, Cheche, mukhang swerte ka. Sabi ng isa niyang kasamahan. Narinig yata ng agency mong dasal mo. Napangiti si Cheche. Sana nga. Huwag kayong mag-alala at sigurado akong kayo rin ay siswertehin. Hindi niya masabi sa kanila ang totoo na magiging yaya siya ng anak ng isang CEO. Ayaw niyang madagdagan ng mga tanong o chismis tungkol sa bagong trabaho niya. Sa opisina, abala si Elsa sa pag-aayos ng mga dokumento para sa bagong yaya ni Willow. Tinawagan niya si William para ipaalam ang magandang balita. Sir, good news. Nakahanap na po ako ng yaya ni Willow. Masiglang sabi ni Elsa. Napangiti naman si William at tila nabawasan ang bigat ng kanyang iniisip. Talaga? Good job, Elsa. Kailan siya magsisimula? Ngayong linggo na po, sagot pa ni Elsa.
Pagkatapos ng tawag, lumapit si William sa anak niyang si Willow na nakahiga na sa sofa at naglalaro. Willow, guess what? You're going to have a new yaya. Napangiti naman si Willow at tumalon sa tuwa. Yay, Daddy! Will she be nice? Ngumiti naman si William at tumango. I am sure she will be. Dumating si Cheche sa mansyon na tila nasa ibang mundo. Napakaganda at napakalaki ng bahay. Parang mga nakikita lang niya sa teleserye. Napahinto siya saglit sa harap. Tinitingnan ng maayos na hardin at ang marangyang pintuan. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanyang mayordoma na si Manang Fe. Ikaw ba si Cheche? Tanong nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po. Sagot ni Cheche na medyo kinakabahan. Tumango ang mayordoma. Halika, ibibigay ko sa iyo ang uniform mo. Sasamahan kita sa kwarto mo at ipapaliwanag ko ang mga kailangan mong gawin. Sinundan ni Cheche ang mayordoma habang pinapakita nito ang pasilyo ng mansyon. Dumaan sila sa mga kwartong parang hotel suites. Isang malaking kusina at isang playroom na puno ng mga laruan. Pagdating nila sa kwarto ni Cheche, ipinakita ng mayordoma ang simple ngunit maaliwanas na silid. Ito ang magiging kwarto mo. May sariling banyo na rin. Siguraduhin mong maayos palagi ang mga gamit mo pagkatapos magpalit ka na ng uniform at pumunta sa kusina para maghanda ng tanghalian. Salamat po, sagot ni Cheche. Halatang overwhelmed sa dami ng impormasyon. Tanghali na ng maayos na magkapalit ng uniform si Cheche. Sa kusina, sinabi ng mayordoma. Nakapagluto na kami, maghain ka na lang dahil malapit ng lunch break ng bata. Naka-homeschool kasi siya kaya may sariling guro dito sa mansyon. Tumango si Cheche habang nag-o-observe sa bawat galaw sa paligid. Mula sa kusina, dinig niya ang masiglang boses ng bata na si Willow habang kausap ang guro nito. Nang tumunog ang kampana bilang hudyat ng oras ng tanghalian, ipinakilala ng mayordoma si Cheche kay Willow. Willow, meet your new yaya. This is Ate Cheche. Halos tumalon si Willow sa tuwa. Agad niyang niyakap si Cheche. Yaya Cheche! Yay! I'm so happy to meet you! Hinila pa niya si Cheche papunta sa playroom. Pero pigil ng mayordoma. Kain muna tayo bago maglaro. Sumunod naman si Willow. Ngunit halatang excited na makipag-bonding kay Cheche. Habang pinapakain si Willow, napansin ni Cheche kung gaano itong kasigla kahit may iniindang karamdaman. Napangiti siya, tila na walang kaba niya sa bagong trabaho. Kinagabihan, pagkatapos patulugin si Willow, dumiretso si Cheche sa kanyang kwarto para magpahinga. Pero bago pa siya makapasok, tinawag siya ng mayordoma. Pinapatawag ka ni Sir William sa opisina niya. Kinabahan naman si Cheche. Habang papunta sa opisina ng boss niya, pagdating doon, seryosong mukha ni William ang bumungad sa kanya. Pero, hindi ito mukhang galit. Cheche, bungad ni William. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtanggap mo ng trabaho. Mahalaga sa akin ang kaligayahan at kaligtasan ng anak ko. Nakita akong masaya si Willow kanina at mukhang magkakasundo naman kayo. Naniniwala akong maganda ang work ethics mo dahil kinuha ka ni Elsa. Ngumiti si Cheche. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat para maalagaan siya ng maayos. Tumango naman si William, ngunit nagbigay ng paalala. Mahalaga ang trabaho mo dito pero tandaan mo, kailangan maingat ka sa lahat ng kilos mo. Si Willow ang priority natin. Understood? Opo sir, naiintindihan ko po. Sagot ni Cheche. Matapos ang naging pag-uusap, nagpaalam na si Cheche at bumalik na sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, napabuntong hininga siya at napaupo sa kama. Pero hindi niya naiwasang kiligin nang maalalang mukha ng gwapo niyang amo. Pogi naman ni Sir William, sabi niya sa sarili. Sabay kagat sa labi pero agad din niyang niyugyug ang ulo at binalaan ng sarili. Hoy Cheche, andito ka para magtrabaho, hindi para lumandi. Napahiga siya sa kama at napangiti. Isang panibagong yugto na naman ang haharapin niya.
ngunit ramdam niyang magiging masaya ito. Paglipas ng ilang araw, unti-unti nasanay si Cheche sa kanyang bagong buhay sa mansyon. Araw-araw puno ng tawa at siglang pagsasama nila ni Willow. Sa umaga, gigisingin niya si Willow para mag-almusal. "Good morning, Princess! Gising na, may pancakes tayo ngayon." Sabay bati ni Cheche habang hinihila ang kortina para pumasok ang liwanag sa kwarto ni Willow. "Good morning, Yaya Cheche!" Sagot naman ni Willow, sabay yakap sa kanya. Agad silang bumaba para mag-agahan. Habang kumakain, nagkukwento si Willow tungkol sa mga gustong-gusto niyang gawin. "Yaya Cheche, maglaro tayo mamaya ng tea party. Tapos turuan mo ko gumawa ng flower crowns." Ani Willow na halatang excited. "Oo naman, pero pagkatapos na ng lessons mo, ha?" Sagot ni Cheche, habang hinihimas ang buhok ng bata. Sa kalagitnaan ng araw, sinasamahan ni Cheche si Willow sa homeschool sessions nito. Palagi niyang sinisiguradong handa ang mga gamit ni Willow sa klase at tahimik na nagmamasid para matiyak na maayos ang lahat. Kapag may break time, mabilis silang pumupunta sa garden para maglaro. "Habulan tayo, Yaya Cheche!" Sigaw ni Willow habang tumatakbo sa damuhan. "Hala, ang bilis mo! Hinay-hinay lang at baka matumba ka!" Sagot ni Cheche, pero sabay na tumatawa habang hinahabol ang bata. Sa gabi, si Cheche rin ang nagbabasa ng bedtime stories kay Willow. Nakaupo sila sa kama habang nakabalot ang bata sa kumot. "Yaya Cheche, gusto ko po yung tungkol sa prinsesa na naging matapang para iligtas ang kaharian," sabi ni Willow. Ang kwento ng matapang na prinsesa? Sige, umpisahan na natin." Sagot ni Cheche habang minubuklat ang libro. Habang nagkukwento, makikita sa mukha ni Willow ang kaligayahan. "Yaya, princess po ko tapos ikaw po ang isa pang prinsesa na kasama ko." Bulong ni Willow bago siya tuluyang nakatulog. Samantala, hindi naman nakaligtas sa mata ni William ang malaking pagbabago sa kanyang anak. Masigla at masaya si Willow sa tuwing nakikita niyang magkasamang bata at si Cheche. Isang gabi habang pinagmamasdan niya mula sa veranda ang masayang paglalaro ni Willow at Cheche sa hardin, napangiti siya. "Elsa," tawag niya sa sekretarya na abala sa pag-aayos ng mga papeles sa tabi niya. "Mukhang tama ang naging desisyon mo na kunin si Cheche." "Opo sir, mukhang napakaganda ng epekto niya kay Willow," sagot ni Elsa. Tahimik na tumango si William, pero halata sa kanyang mukha ang pasasalamat at ginhawa na sa wakas ay mukhang masaya at ligtas na ang kanyang anak. Maagang nagising si William pero halata sa kanyang mukhang pasasalamat at ginhawa na sa wakas ay mukhang masaya at ligtas na ang kanyang anak. Maagang nagising si Cheche sa araw ng radiation therapy ni Willow. Habang inaayos ang mga gamit na dadalhin sa ospital, ramdam niya ang kaba. Nakita niyang masaya pa rin si Willow habang binabati ang mga ibon sa hardin. Ngunit alam niyang mahirap na ang araw na darating. Ospital ay inihanda na si Willow para sa radiation therapy. Si William at Cheche ay parehong nasa tabi ng bata. Siniguradong maayos ang lahat. Nang makita ni Cheche ang higanting makina at malamig na silid, para siyang kinakabahan para kay Willow. Habang nakahiga si Willow, mahigpit nitong hinawakan ng kamay ni Cheche. "Yaya, okay lang po ba ito?" Tanong ng bata na may halong takot sa boses. "Oo Willow, andito lang si Yaya. Hindi kita iiwan." Sagot naman ni Cheche habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pilit na pinapakalma ito. Ang proseso ng radiation ay tahimik, ngunit halatang masakit para kay Willow. Ilang beses na napapikit si Cheche, hindi makayang makita ang pagkirot sa mukha ng alaga. Lalo pang nadurog ang puso niya nang dumating ang oras para sa injection. Isang malaking karayom ang inihanda ng nurse. At sa kabila ng pag-aaliw nila, hindi napigilang umiyak ni Willow. "Hawakan mo ang kamay ko, anak," sabi ni William habang mahigpit na hinawakan ang isang kamay ni Willow.
Samantala, ang kabilang kamay naman nito ay hinawakan ni Cheche na halos mapaiyak na rin. Pagkatapos ng therapy, pagod ngunit nakangiti pa rin si Willow. Tapos na po, Yaya. Sabi niya na para bang gusto niyang ipakita na kaya niya. Ngumiti naman si Cheche, ngunit napansin ni William ang bahid ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kinagabihan, pinatulog na ni Cheche si Willow. Habang nakahiga ang bata, hiniling nito, Yaya, can you sing for me? Nagulat naman si Cheche. Matagal na siyang hindi kumakanta, ngunit hindi naman niya matanggihan ang alaga. Anong kantang gusto mo, princess? Any song, basta maganda. Sagot ni Willow, sabay ngiti. Dahan-dahang nagsimula si Cheche. Malumanay at puno ng emosyon ang boses niya habang kumakanta ng isang lullaby. Habang pinakikinggan siya, unti-unting pumikit si Willow hanggang sa tuluyang makatulog. Yaya, you have a beautiful voice. Bulong ni Willow bago tuluyang mahimbing na natulog. Paglabas ni Cheche sa kwarto, napaisip siya sa hirap na pinagdaanan ni Willow at kung gaano niyang kagustuhang makatulong sa bata. Sa kusina, naisipan niyang tawagan ang kanyang pamilya. Sa video call, masaya niyang ipinakita ang isang peraso ng mansyon. Wow, ang ganda ng bahay, anak. Sabi ko na nga ba't maganda dyan sa abroad? Tuwang-tuwang sabi ng kanyang nanay. Ngumiti naman si Cheche at tumango. Opo, Nay. Sa bayo, ito ng kaibigan ko. Nagpa-party kasi sila. Pagsisinungaling niya habang sinusubukang itago ang emosyon. Masaya sila nag-usap. Ngunit maya-maya, isang malalim na ubo ang narinig niya sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita si William. Nakatayo sa pintuan. Pagkatapos ng tawag, nilapitan siya ni William. Cheche, narinig ko lahat. Sabi nito. Agad na namula si Cheche. Sir, pasensya na po. Ang alam po kasi ng pamilya ko, nasa abroad ako. Hindi nila alam na nandito lang ako sa Maynila kasi nagoyo naman ako ng agency. Ayoko pong mag-alala sila sa akin kaya nagtatrabaho po ako hanggang sa makaipon ng sapat. Nagkibit balikat si William. Halatang naantig sa kwento ni Cheche. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Sa puntong yon, napansin ni William ang lungkot sa boses ni Cheche habang ikinukwento nito ang kanyang buhay. Simula bukas, tataasan ko ang sahod mo. Malaking bagay na itutulong mo lalong-lalo na kay Willow. Kaya deserve mo to. Nagulat si Cheche, ngunit agad na nagpasalamat. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Ngunit naisip ni Cheche ang tanong na matagal niya nang gustong itanong. Sir, pasensya na po kung chismosa. Pero, nasan po ang mama ni Willow? Nasa ibang bansa po ba siya? Napabuntong hininga si William. Wala nang asawa ko. Matagal na siyang pumanaw. Nanlumo naman si Cheche sa narinig. Pasensya na po, sir. Hindi ko na po dapat tinanong yon. Ngumiti naman si William na para bang sinasabing ayos lang. Okay lang yon, Cheche. Fair naman siguro na ibahagi ko rin ang kwento ko. Lalo na't ikaw ang nakakausap ni Willow sa mga bagay na mahirap sa kanya. Sa gabing yon, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina William at Cheche. Nagbahagi si William ng kanyang mga pinagdaanan bilang isang single parent. Habang si Cheche naman ay nagkwento ng mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya. Sa simpleng usapan, naramdaman nilang pareho ang ginhawa sa isa't isa. Habang bumalik si Cheche sa kanyang kwarto, napaisip siya sa lahat ng mga nangyari. Sinabi niya sa sarili, nandito ako para sa trabaho. Hindi para sa kung ano paman. Ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niyang unti-unti na siyang nagiging bahagi ng buhay ng pamilyang ito.
Patuloy ang therapy at gamutan ni Willow at unti-unti nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Ang dating payat at mahina na bata ay unti-unting lumalakas. Naging mas energetic siya at mas madalas ang kanyang mga ngiti. Lahat ng ito ay nagbibigay ng pag-asa kay William at Cheche na mas lalong nagiging malapit sa isa't isa dahil sa kanilang pagmamalasakit kay Willow. Isang araw, habang nagkaklase si Willow, naalala nito na malapit na ang kaarawan ng kanyang daddy. Tuwang-tuwa ito at agad na tumakbo kay Cheche. Yaya Cheche, gusto ko pong isurprise si daddy sa birthday niya. Ani ni Willow, puno ng excitement. Ngumiti naman si Cheche. At talaga? Anong plano mo? Nagbulungan ang dalawa. At maya-maya pa, pati ang ibang mga kasambahay ay naengganyo na rin sa plano. Sama-sama nilang inihanda ang mansyon. May mga dekorasyon, pagkain, at kahit simpleng games para sa lahat ng staff. Pagdating ng araw ng kaarawan ni William, normal lang ang naging takbo ng kanyang araw sa trabaho. Wala siyang kaalam-alam na naghihintay ng malaking sorpresa pag-uwi niya. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon, biglang bumungad ang sigawan ng lahat. Happy birthday, Sir William! Natigilan si William. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya. Lalong naantig ang puso niya nang makita si Willow na may hawak na hand-painted banner na nagsasabing, Happy birthday, Daddy! Ano nangyayari dito? Tanong ni William na bahagyang natawa habang tinitingnan ng paligid. Lahat po kami nagplano nito, sagot ni Cheche na nakangiti. Pero si Willow ang mastermind. Lumapit si Willow at niyakap ang kanyang daddy. Daddy, I wanted to make you happy on your birthday. Niyakap siya ni William ng mahigpit. Thank you anak, napakalaking sorpresa nito. Masaya ang naging gabing yon. Nagkantahan, nagsayawan at naglaro ang lahat. Sa simula, seryoso si William. Hindi sanay sa ganitong kasiyahan. Ngunit nang kulitin siya ni Willow na sumayaw, napilit din siya ng mga kasambahay at ni Cheche. Sir, minsan lang pong birthday, dapat sumayaw na rin kayo. Natatuwang sabi pa ni Cheche. At dahil sa kulit ng anak at ng mga tao sa paligid, napasayaw din si William. Natawa na lamang si Cheche nang makita ang awkward na galaw ni William. Ngunit, halatang sinisikap nitong sumabay para sa anak. Masaya ang lahat at ang simpleng salo-salo ay naging isang gawing puno ng tawanan at saya. Pagdating ng oras ng blowing of the candle, inilabas ang cake ni William. Pinapalibutan siya ng lahat at si Willow ang nasa tabi niya. Bago ka mag-wish, Daddy, ako muna, sabi ni Willow na nagpa-cute pa na nakangiti. Tumawa si William at sumaayon. Sige, ikaw muna. Tumayo si Willow sa harap ng cake at pumikit. Daddy, ang wish ko po ay gumaling na po ako. Naluha si William sa narinig. Agad niyang niyakap ang anak. Ganun din ang wish ko, anak. Na gumaling ka. Pagkatapos ay humarap si Willow sa cake. Can I blow the candle now, Daddy? Siyempre naman, anak. Sagot pa ni William. Hinipa ni Willow ang kandila at nagsigawan ng lahat. Ngunit bago pa man matapos ang tawanan, biglang natumba si Willow. Willow! Sigaw ni Cheche habang tumakbo papalapit sa bata. Nagkagulo ang lahat. Halos hindi na alam ni William ang gagawin. Tumawag ng ambulansya! Bilis! Sigaw niya habang buhat ang anak na walang malay. Hysterical na rin pati si Cheche. Halos nanginginig habang pinagagaan ang loob ni William. Sir, kakayanin po ni Willow. Kakayanin niya. Kahit halatang sinasabi niya iyon para pakalmahin ang sarili. Pagdating ng ambulansya, sinamahan ni William at Cheche si Willow sa ospital. Habang nasa ambulansya, mahigpit na hinawakan ni William ang kamay ng anak. Hindi niya mapigil ang magdasal. Umaasa magiging maayos ang lahat. Samantala si Cheche naman ay tahimik na umiiyak. Hindi siya makapaniwala. Sa bilis ng pangyayari,
Alam niyang malakas si Willow, ngunit hindi niya mapigilan ng takot na nararamdaman. Please, Lord, bulong niya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Sa gabing yon, isang kasiyahan ang nauwi sa takot. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho nilang alam na patuloy silang lalaban para kay Willow. Sa muling pagpapakonsulta kay Willow, biglang bumagsak ang mundo ni William nang marinig ang balita mula sa doktor. Mr. Monteverde, may masamang balita po kami. Ang cancer cells ay kumalat at may bone cancer na rin si Willow. Napamaang si William, tila hindi makapaniwala. Ano? Akala ko po gumagaling ng anak ko. Halos sumigaw siya. Nanginginig ang mga kamay sa galit at takot. Sa kasamaang palad, mabilis po ang naging progression ng paggalat ng cancer cells. Hindi rin po namin inaasahan ito. Paliwanag ng doktor. Halos sumabog si William. Tumayo siya at sa sobrang galit ay halos suntukin niya ang dingding. Pero bakit? Akala ko may pag-asa na siya. Bakit kailangang mangyari to sa anak ko? Agad siyang inawat ng mga nurse at sinubukang pakalmahin. Samantala, si Cheche na tahimik lang sa gilid ay napaluha rin. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya habang pinapanood si Willow na walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon. Dahil sa bagong diagnosis, kinailangan manatili ni Willow sa ospital para sa masinsinang gamutan. Kasama ang isang bag na puno ng gamit, sabay na lumipat sina Cheche at William sa ospital para matutukan ang bata. Isang gabi habang nagkukwentuhan sina Cheche at Willow sa kama nito, biglang nagtanong ang bata. Yaya Cheche, am I sick again? Hindi agad makasagot si Cheche. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng luha niya. Ngunit sa dulo, isang maliit na tango lamang ang naisagot niya. Napayakap si Willow sa kanya at tahimik na umiyak ang bata. Yaya Cheche, bulong ni Willow. Promise me you will stay with me, okay? Tumango lamang si Cheche. Hinahagod ang buhok ng bata. Promise, princess, hindi kita iiwan. At dahil sa sitwasyon ni Willow, napilitan si William na ipagkatiwala ang mga responsibilidad sa kumpanya kay Elsa na siyang hinihinga na lang niya ng updates. Tumutok na lang siya sa kalagayan ng anak. Sa ospital, nagsimula na makipagkaibigan si Willow sa iba pang mga bata sa cancer ward. Tuwing wala siyang therapy o check-up, naglalaro siya kasama ang mga naging kaibigan niya o nagkukwento ng mga pangarap niya. Kapag gumaling ako, gusto ko magpatayo ng isang malaking bahay para sa mga batang may sakit. Gusto ko lahat sila ay gumaling din tulad ko. Masiglang sabi ni Willow kay Cheche. Charity, di po ba ganun ang tawag doon? Natunaw ang puso ni William sa narinig. Kahit sa kabila ng sakit na dinadala ng kanyang anak, hindi pa rin ito nalilimutan ang magbigay ng malasakit sa iba. Napakabait mo, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang ulo nito. Sa mga araw na magkasama sila, naging silitan sina William at Cheche sa pag-aalaga kay Willow. Kapag may kailangan sa ospital, tumutulong si Cheche. Kapag kailangan makipag-usap sa doktor o magdesisyon si William naman ang nag-aasikaso. Ang pagiging malapit nila kay Willow ay nagdudulot na rin ng pagkakalapit ng kanilang mga damdamin. Unti-unti nilang napapansin ang isa't isa. Ang malasakit ni William bilang ama at ang hindi matatawarang pag-aaruga ni Cheche bilang yaya. Isang gabi habang magkausap sila sa pantry ng ospital, napansin ni William na tila pagod si Cheche. Kung gusto mo magpahinga ka muna, ako nang bahala kay Willow. Alok niya. Ngumiti naman si Cheche. Okay lang po ako, sir. Hindi ko kayang hindi siya bantayan. Ngumiti rin si William. Alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Nagkatinginan sila sandali. Ramdam nila ang naging koneksyon sa isa't isa, ngunit mabilis din silang umiwas ng tingin. Hindi sila nag-usap tungkol dito, ngunit sa mga sumunod na araw, lalong naging natural ang kanilang pagiging malapit. Sa kabila ng bigat ng kanilang sitwasyon, may maliit na liwanag na nagmumula sa kanilang pinagsasaluhang malasakit. Isang bagay na tila nagbibigay ng tibay para sa laban na hinaharap nila. Patuloy ang naging gamutan ni Willow.
Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap at dasal, hindi gumanda ang kalagayan ng bata. Sa halip ay lalo pang lumala ang kondisyon nito. Isang umaga, tinawag ni William at Cheche ang doktor upang kamustahin ang kalagayan ng bata. Malungkot ang ekspresyon ng doktor habang bumibigkas sa mga salitang tila mga kutsilyong tumama sa kanilang puso. Mr. Monteverde, ginawa na po namin ang lahat. Sa puntong ito, wala na pong epekto ang mga therapy. Nagpapaubaya po ang katawan ni Willow sa sakit. Halos hindi makapagsalita si William. Anong ibig sabihin nito, Doc? Hindi pwedeng basta na lang kayo sumuko. Gusto kong dalhin siya sa ibang bansa, sa Amerika. Kahit saan gagawin ko lahat. Malungkot na umiling ang doktor. Pasensya na po, Mr. Monteverde. Pero kahit saan na po natin dalhin si Willow, hindi na magbabago ang kalagayan niya. Ang pinakamagagawa na lang po natin ngayon ay gawing komportable ang nalalabing panahon niya. Mistulang gumuho ang mundo ni William. Napaupo siya at napaiyak nang walang pakialam sa mga taong nasa paligid. Narinig ni Cheche ang usapan mula sa gilid at nang marinig ang pahayag ng doktor, bumuhos na rin ang kanyang luha. Hindi na po gagaling ang alaga ko. Tanong niya na tila umaasa ng ibang sagot kahit na alam niya ang katotohanan. Lumapit si William at niyakap si Cheche ng mahigpit. Pareho nilang pinapakawalan ng sakit na nararamdaman nila. Habang lumilipas ang mga araw, lalo nang humina si Willow. Maputla na ang kanyang balat at halos hindi na siya makapagsalita o makagalaw. Ang bawat paghinga niya ay tila isang laban. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang umingiti sa kanyang ama at kay Cheche. Napagkasunduan ni na William at Cheche na gawin ang lahat ng hiling ni Willow, ano man iyon, upang maipadama sa kanya kung gaano siya kamahal. Binili nila ang lahat na gusto niyang kainin, nilaro ang mga paborito niyang laro, at lagi nilang sinasamahan ng bata kahit saan. Isang umaga humiling si Willow na maglaro ng bubble sa garden ng ospital. Kahit nangihina na, bakas pa rin ang matinding saya sa kanyang mga mata. Itinulak ni Cheche ang wheelchair ni Willow patungo sa garden. Habang daladala ni William ang bote ng bubble solution, pagdating doon, binuksan ni William ang bote at nagsimulang gumawa ng mga bula. Ang mga makukulay na bula ay sumayaw sa hangin, kumikinang sa ilalim ng araw. Look, Daddy! Yaya Cheche, ang ganda! Masaya sabi ni Willow, bagamat mahina na ang kanyang boses. Pretty bubbles! Wow! Masiglang sambit pa nito. Ngumiti si William at tumingala rin sa mga bula. Pilit na itinatago ang kanyang luha. Si Cheche naman ay pilit na nagpapakatatag. Ngunit hindi maalis ang kirot sa kanyang puso habang pinapanood ang bata. Habang naglalaro, biglang sinabi ni Willow, "Thank you, Daddy. Thank you, Mama Cheche." Nagulat sina William at Cheche sa narinig. Tinawag siyang mama ng bata. Napatingin sila sa isa't isa. Parehong nagulat ngunit hindi na nagtanong. Hinayaan na lang nila ito. Ramdam ang init ng pagmamahal ni Willow sa kanilang dalawa. Kinagabihan habang nakahiga si Willow sa kanyang kama ay biglang nagsalita ang bata. "Daddy, I saw Mommy." Mahina ngunit malinaw na sabi ni Willow. Napatigil sina William at Cheche. Nagkatinginan sila. Parehong nanginginig at napuno ng kilabot. "Really, baby?" Tanong ni William, pilit na pinapakalma ang sarili. "Nakita mo si Mommy mo?" "Yes, Daddy. She said she's waiting for me." Sagot ni Willow. Napatingin siya sa kanila. Ngumiti at sabay hikab. "I'm tired, Daddy. I want to sleep." Napapikit si William. Pilit na hindi pinapakita ang kanyang pagluha. "Okay, baby, sleep ka na. Daddy is here. Yaya Cheche is here too." Napatango si Willow. Unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata habang hawak ang mga kamay ni William at Cheche. Tahimik na pumatak ang luha ni William, habang si Cheche naman ay nakatingin lamang sa bata. Ang puso niya ay parang pinupunit sa sakit. Ngunit nananatili silang magkasama. Hawak ang kamay ng isa't isa at nang mahal na lang si Willow. Sa huling sandali ng gabing yon, hindi kinaya ni William ang pagkawala ng kanyang anak.
Ang dati niyang masipag at seryosong ugali ay napalitan ng kalungkutan at kawalan ng direksyon. Halos gabi-gabing uminom si William. Sinusubukang takasan ng sakit ng pagkawala ni Willow. Si Cheche, sa kabila ng sariling lungkot, ay nananatiling nakasuporta sa kanyang amo. Lagi siyang nasa tabi ni William. Nagpapakita ng malasakit at alalay. "Sir, nandito lang po ako." Lagi niyang sinasabi kapag nakikita niya nagmumukmok si William sa loob ng opisina o sa kanilang bahay. Pilit niyang pinapagaan ang loob ng amo. Kahit siya'y nasasaktan din dahil sa pagkawala ng kanyang alaga. Isang gabi nadatnan ni Cheche si William sa sala. May hawak itong bote ng alak. Nakatingin lang ito sa kawalan habang patuloy na umiinom. Lumapit si Cheche at nag-aalangan ngunit determinadong pigilan ang mas lalo pang pagkalugmok ng kanyang amo. "Sir, tama na po. Hindi po makakatulong yan," sabi niya habang marahang iniaabot ang bote. Napatingin si William sa kanya. Namumula ang mata sa lungkot at alkohol. "Ayaw mo ba, Cheche? Kahit saglit lang. Gusto mo bang makalimutan ang sakit? Kasi alam ko, nasasaktan ka rin sa pagkawala ng anak ko." Natigilan si Cheche. Totoo ang sinabi ni William. Ang sakit ng pagkawala ni Willow ay ramdam niya. Ngunit pilit niyang nilalabanan ito para sa kanyang amo. Sa huli, kinuha niya ang baso at inabot ito kay William. "Sige po, sir. Isang baso lang." Ngunit hindi natapos sa isang baso ang gabing yon. Habang patuloy silang nag-iinom, unti-unti nilang naibuhos ang mga saloobin. Si William, ikinento lahat ng pangarap niya para kay Willow. Mga pangarap na hindi na kailanman matutupad. Si Cheche naman, tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsay sumisingit ng mga salita ng pagdamay. Makalipas ang ilang oras, parehong lasing na sila. Nagiging mas emosyonal si William, habang si Cheche ay unti-unting nawawala sa kanyang katinuan. Sa isang iglap, hinawakan ni William ang kamay ni Cheche. "Cheche, ikaw lang nandito para sa akin." Mahina niyang sabi, puno ng lungkot. Hindi na nakapagsalita si Cheche nang maramdaman niyang hinila siya ni William papalapit. Sa sandaling yon, naghalo ang lungkot, sakit at init ng kanilang damdamin. Nagpaubaya si Cheche. Hindi alam kung ito ba ay tama o mali. Ngunit hindi niya kayang tumanggi sa halong awa at pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanyang amo. Kinabukasan, nagising si Cheche sa loob ng kwarto ni William. Napabalikwas siya ng bangon nang maramdaman niyang wala siyang suot kundi ang kumot na nakabalot sa kanya. "Diyos ko," mahina niyang sabi sa sarili habang pilit na binubuo sa isipan ang mga nangyari noong gabi. Narinig niya ang kaluskos sa tabi ni William. Gising na at nakatingin sa kanya. Pareho silang natigilan. Ngunit si William ang unang nagsalita. "Cheche, I'm deeply sorry. Kung ano man ang nangyari kagabi, alam kong hindi dapat ginawa yun. My bad, I'm so sorry, Cheche." Bumangon si William at lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Nagulat si Cheche sa sumunod na sinabi ng kanyang amo. "Pero Cheche, gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari." Hindi pa nakakapagsalita si Cheche nang yumuko si William. Dahang-dahang hinalikan siya. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang init ng kanilang pag-iintindihan. Isang bagay na hindi nila inaasahang mangyayari. Ngunit tila nagbunga ng kanilang magkahalong sakit at pagmamahal. Pagkatapos ng gabing nagpatotoo si William sa kanyang damdamin, unti-unting nagkaroon ng relasyon sina William at Cheche. Masaya sila sa piling ng isa't isa, ngunit napagkasundoan nilang itago ang kanilang pagmamahalan. Para kay William, mahirap ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, lalo na sa kanyang estado. Para kay Cheche, isang simpleng yaya. Alam niyang hindi magiging madali ang relasyon nila. Ilang buwan ang lumipas, nagsimulang makaramdam si Cheche ng kakaiba. Mabilis na siyang mapagod, madalas masuka at sensitibo sa amoy. Sa una hindi niya ito binigyang pansin, ngunit nang magpa-check up siya sa doktor,
Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Buntis siya. Napuno ng halo-halong emosyon si Cheche. Tuwa dahil sa bagong buhay na dala niya, ngunit takot din dahil hindi niya alam kung paano itong sasabihin kay William. Isang araw nagpa siyang puntahan si William sa opisina upang ibalita ang tungkol sa kanilang anak at hindi na niya matiis na itago pang balita. Ngunit pagdating niya roon, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo si William sa gitna ng grupo ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Lahat pawang mga mayayaman at elegante. Narinig ni Cheche ang kantsawa ng mga tao kay William. William, kailan ka ba mag-aasawa ulit? Sigurado ako matutuwa si Bea kung makita niyang masaya ka. Biro ng isang kaibigan. Ngunit ang sagot ni William ay siyang nagpatigil sa mundo ni Cheche. No one could replace Bea. Seryoso niyang sabi. Ramdam ni Cheche ang bigat ng mga salitang yon. Para bang biglang nabura ang halaga niya sa buhay ni William. Hindi niya inaasahang marinig ang ganoong klaseng pahayag, lalo na matapos sa mga sandaling pinagsaluhan nila. Sa sobrang sakit, umalis siya bago pa man siya makita ni William. Pag-uwi sa mansyon, mabilis na nag-impake si Cheche. Nag-iwan siya ng sulat para kay William at nagsasaad ng kanyang desisyon na umalis na ng tuluyan. Kinagabihan pag-uwi ni William sa mansyon, agad siyang nagtanong sa mayordomang si Manang Fe. Nasaan si Cheche? Naku sir, umalis na po. May iniwang sulat sa kwarto niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Napakabiglaan naman. Sagot ng mayordoma. Agad-agad na kinuha ni William ang sulat at binasa ito. Sir William, salamat po sa lahat ng naitulong ninyo sa akin. Napakarami ko hong natutuhan mula sa inyo at kay Willow. Pero dumating na po sigurong oras para magpaalam. Ayoko pong maging pabigat pa. Sana maging masaya kayo. At huwag niyo po akong hanapin. Gusto ko na pong maging tahimik ang buhay ko. Cheche. Nanghina si William habang hawak ang sulat. Napaupo siya sa gilid ng kama at napaluha. Hindi ko malang nasabi sa'yo na mahal kita. Bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, pilit hinanap ni William si Cheche. Ngunit tila naglaho ito na parang bula. Sunod-sunod ang sakit na naramdaman niya. Una, ang pagkawala ni Willow. At ngayon naman ang paglayo ni Cheche sa kanya. Hindi niya kinaya ang bigat ng lahat ng ito. Kaya bumalik siya sa pag-inom. Laging lasing si William. Halos hindi na makausap ng maayos. Pinabayaan niya ang sarili, ang negosyo at ang kanyang buhay. Nalulong na siya sa alak at nilamon na ng lungkot. Isang gabi habang tulog si William, napanaginipan niya si Willow. Daddy, please take care of yourself, sabi ng bata habang nakangiti. Nagising si William mula sa panaginip. Naluluha. Ang munting boses ni Willow ay tila nagbigay liwanag sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng sumuko dahil hindi ito ang buhay na nais ni Willow para sa kanya. Simula noon, nagsimulang bumangon muli si William. Nag-focus siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo at sinimulang ayusin ang sarili. Naaalala rin niya ang hiling ni Willow noong nasa ospital pa ito at iyon ay ang magtayo ng charity para makatulong sa mga batang may sakit. Sinimula ni William ang proyektong ito bilang paggunita sa anak. Ang Willow's Hope Foundation ang naging bunga ng pagmamahal at pangarap ni Willow. Isang lugar na nagbibigay pag-asa sa mga batang nangangailangan. Sa kabila ng tagumpay, nananatiling malungkot ang puso ni William. Sa bawat tagumpay, palaging naroon ang alaala ni Willow at ni Cheche, ang dalawang mahalaga sa kanyang buhay na nawala. Makaraan ng 4 na taon, lalo pang umunlad ang negosyo ni William. Ang Willow's Hope Foundation ay naging isang tanyag na charity organization na tumutulong sa libo-libong batang nangangailangan. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi niya maikubli ang lungkot na bumabalot sa kanya tuwing nag-iisa siya. Sa bawat gabi na umuwi siya sa mansyon, madalas siyang madama ang kawalan. Ang dating bahay na puno ng halakhak ni Willow ay tila tahimik at malamlam na ngayon. Isang araw, nagpa siya si William na pumasok sa dating kwarto ni Willow.
Isang silid na matagal niyang iniiwasang pasukin mula nang mawala ang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad siyang sinalubong ng alaala ng masayang panahon. Nandoon pa rin ang mga laruan ni Willow, ang kaniyang maliit na kama at ang mga libro na madalas nilang basahin. Pinagmasdan ni William ang silid, ang bawat sulok na puno ng mga alaala. Lumapit siya sa isang estante kung saan nakalagay ang mga guhit ni Willow. Doon niya napansin ang isang bagay na tila matagal niya nang hindi nakikita. Isang drawing na ginawa ng kanyang anak. Sa larawan, si Willow ay nakatayo sa gitna, masaya at nakangiti. Sa itaas ay may ulap at nandoon si Bea. Nakangiti rin na tila binabantayan silang lahat. Sa magkabilang gilid ni Willow, hawak siya ni William at ni Cheche. Sa ilalim ng bawat figure ay may nakasulat, Daddy William at Mama Cheche. Natigilan si William habang nakatitig sa drawing. Ibig sabihin, gusto talaga ni Willow na maging mama niya si Cheche. Bulong niya sa sarili, habang nararamdaman ng kirot at pananabik sa kanyang puso. Muling bumalik sa kanyang alaala ng mga sandali kasama si Cheche. Ang pag-aalaga niya kay Willow, ang tapang at pagmamahal na ibinigay niya sa kanilang mag-ama, at ang mga simpleng sandali kung saan unti-unti siyang napamahal kay Cheche. Sa kabila ng lahat ng taon na lumipas, hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal kay Cheche. Kinagabihan habang nakaupo siya sa kanyang opisina, nagpa siya si William na gumawa ng isang bagay na matagal niya nang gustong gawin. Tinawagan niya ang kanyang abogado at isang private investigator. May ipapahanap ako sa inyo, sabi niya. Gawin niyo ang lahat ng paraan para mahanap si Cheche. Understood, Mr. Monteverde, sagot ng investigator. Hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan niyang makitang muli ang babaeng minahal niya pagkatapos ni Bea. Habang nakatingin sa bintana ng kanyang opisina, pinagmasdan ni William ang tanawin ng lungsod. Naisip niya ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Ang pagkawala ni Bea, ang sakit ng pagkawala ni Willow, at ang pag-alis ni Cheche. Ngunit ngayon, mas determinado na siya kesa noon. Hindi niya hahayaan na tuluyang mawala si Cheche sa kanyang buhay. Natagalan man, ay gagawin niya ang lahat para muling salubungin si Cheche sa kanyang buhay. Sa parehong oras sa malayong probinsya, abala naman si Cheche sa pamumuhay kasama ang kanyang mga anak. 2 batang lalaki at 1 batang babae na kamukhang kamukha ni William. Walang alam ang mga bata kung sino ang kanilang ama. Ngunit puno sila ng pagmamahal mula sa kanilang ina. Walang kamalay-malay si Cheche na sa pagkakataong yon may naghahanap na sa kanya. At magbabago na muli ang takbo ng kanyang buhay. Sa probinsya, simpleng buhay lamang ang tinatahak ni Cheche bilang isang dakilang single mom ng triplets na sina Liam, Leia at Lucas. 4 na taong gulang ng mga bata. At sa kabila ng pagsubok na palaki niya ang mga ito ng mabait, masayahin at may takot sa Diyos. Maaga pa lamang abala na si Cheche sa paghahanda ng almusal para sa kanyang mga anak. Habang nasa kusina, dinig niya ang tawanan ng mga bata sa sala. Mama, si Liam po kinukuha ang laruan ko, sigaw ni Leia. Liam, ibalik mo yan kay Leia. Lucas, tulungan mo si Mommy maganda ng mesa, sagot ni Cheche habang nagpiprito ng itlog. Yes, Mama, sagot naman ni Lucas, ang pinaka-behave sa 3. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang nagligpit ng mesa. Kahit maliit pa, sanay na ang triplet sa gawaing bahay dahil itinuro ito ni Cheche sa kanila. Minsan, nagulat si Cheche nang umuwi si Leia mula sa eskwelahan na tila malungkot. Anak, bakit parang hindi ka masaya? May nangyari ba sa school mo? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mami, sabi po ng classmates namin, bakit daw wala kaming papa? Tanong ni Leia habang nakatingin sa kanya, puno ng inosenteng kuryosidad. Natigilan si Cheche. Ramdam niya ang kurot sa puso pero pinilit niyang ngumiti. Anak, ang importante naman na nandito ako para sa inyo, 'di ba? At andito rin ang lolo't lola ninyo na nagmamahal sa inyo. Ang tito at tita ninyo rin, sagot niya. Ngunit nang mag-isa na siya sa kusina, hindi niya maiwasang maluha.
Kahit matagal niya nang tinanggap ang pagiging single mom, hindi niya maalis ang lungkot tuwing nagtatanong ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang ama. Sa kabila ng mga chismis sa barangay tungkol sa pagkakaroon niya ng mga anak na walang ama, buo ang suporta ng pamilya ni Cheche sa kanya. Ang kanyang ina na si Aling Mila ang laging tumutulong sa pag-aalaga ng triplets, habang ang kanyang ama naman ay madalas magluto para sa kanila. Mare, wala pa rin bang balita kung sinong tatay ng mga anak ni Cheche? Maririnig niya minsan sa mga kapitbahay. Hayaan mo na siya, mabuting ina naman si Cheche at kita mo naman, mababait ang mga bata. Sagot naman ng iba. Pero minsan hindi maiwasang makarating sa kanya ang masasakit na salita. Sa tuwing naririnig niya ito, ang tanging iniisip ni Cheche ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Sa tuwing naglilinis si Cheche ng bahay, hindi niya maiwasang maalala si Willow. May maliit na estante siya na may kandila at litrato ng bata. Mama, sino po si Ate Willow? Bakit lagi niyo po siyang pinagdadasal? Tanong ni Liam isang gabi. Si Willow, dating alaga ko noong nasa Maynila pa ako. Isa siyang napakabait na bata. Sagot ni Cheche, pilit na ikinukuble ang bigat sa kanyang dibdib. Minsan sa kalagitnaan ng kanyang pag-scroll sa social media, nakikita niya ang mga balita tungkol kay William. Ang matagumpay na negosyante at tagapagtatag ng Willow's Hope Foundation. Bawat artikulo, bawat larawan ng ngiti ni William sa mga event, pinipilit niyang huwag basahin o tingnan ng matagal. Agad niyang isinasara ang app at pinapatay ang kanyang telepono. Wala nang dahilan para balikan pa yon. Bulong niya sa sarili. Sigurado akong wala na siyang interes sa akin o sa mga anak ko. Tanggap ko na. Kahit anong lungkot ang nararamdaman ni Cheche, hindi niya ito pinapakita sa kanyang mga anak. Sa gabi bago sila matulog, binabasahan niya sila ng kwento. Kadalasan ay mga fairy tale kung saan ang bida ay laging nagtatagumpay sa huli. Mama, magiging prinsipe po ba kami kapag lumaki kami? Tanong ni Lucas. Oo naman anak, pero ang pinakamahalaga ay maging mabubuting tao kayo. Sagot ni Cheche habang hinahalikan ang mga anak sa noo. Kahit mag-isa niyang tinatahak ang landas ng pagiging ina, hindi niya alintana ang hirap. Para kay Cheche, ang ngiti at yakap ng kanyang mga anak ang pinakamalaking biyaya na tinanggap niya sa kanyang buhay. Ngunit kahit na anong pilit niyang itago, sa tuwing natutulog ang triplets, bumabalik sa kanya ang sakit ng nakaraan. Ang alaala ni William, ang pagmamahal na hindi niya kailanman naaamin, at ang pamilyang hiniling niyang buo sana para sa mga anak niya. Sa kalagitnaan ng isang importanteng meeting, nasa harap ng isang mahabang conference table si William. Tahimik na nakikinig sa mga presentation ng isa niyang manager nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen at napatigil siya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Ito ang private investigator na matagal niya nang kinuha para sa isang personal na misyon. Excuse me, sabi niya sa lahat tsaka tumayo. I need to take this call. Walang nagtanong sa mga nasa meeting dahil nga ang karisma at otoridad ni William ay sapat para hindi questionin ang bawat kilos niya. Lalo na at siya rin naman ang CEO. Mabilis siyang pumunta sa opisina niya at sinarado ang pinto bago sagutin ang tawag. Yes, mabilis niyang sagot. Anong balita? May nahanap ka na ba? Mr. Monteverde! Sigaw halos ng investigator sa kabilang linya. Nakita ko na po ang pinahahanap niyong dating katulong. Natigilan si William. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Ang malamig na simoy ng aircon sa opisina ay parang biglang tumama sa kanyang balat. Where is she? Tanong niya. Hindi rin maitago ang kaba dahil sa garalgal ng kanyang boses. Nandito sa bukid, sir. Pero may mga kasama siya. Mga bata. Isa, dalawa, tatlo sir. Tatlong maliliit na bata na kamukha niyo. Oo sir, kamukha niyo mga bata. Natigilan si William at parang nawala ng lakas. Kamukha raw niya ang mga bata. Ang mga bata na maaaring mga anak nila ni Cheche. Hindi na siya makagalaw.
at ang utak niya ay nag-isip ng mabilis. Tinutok niya ang kanyang sarili sa pagkakaalam na ito ay isang senyales, isang pagkakataon na hindi niya na pwedeng palampasin. 3 bata? At kamukha nila ako? Ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. If that's the case, please send me their address. I want you to keep them under surveillance. Huwag kayo magpapabaya. Utos ni William. Ang tinig niya ngayon ay puno ng determinasyon. Hindi na siya pwedeng magdalawang isip. Areglado po, sir. Sagot ng investigator. Ibinaba ni William ang telepono. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Hindi niya kayang maghintay pa. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon na nararapat niyang gawin. At kahit na ang kanyang puso ay puno ng takot at kaba, alam niyang ito na ang pagkakataon para ibalik ang buhay ni Cheche sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magplano. Agad niyang pinatawag ang kanyang abogado upang ihanda ang mga dokumento. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat ng ito. Ngunit ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Cheche ay higit pa sa anumang pagsubok. Kaya naman hindi siya magdadalawang isip. Ang desisyon ay tapos na. Magpapakasal ako sa kanya. Ngayon din, sabi ni William sa kanyang sarili. Hindi ko na siya papayagang mawala ulit. Habang binabaybay ang kaharian ng kanyang isipan, naalala ni William ang mga magagandang alaalang pinagsamahan nila ni Cheche. Lahat ng mga sakripisyo at mga pangarap na itinaguyod nilang magkasama, nag-uumapaw ang damdamin niya. Ang paghahanap sa kanya ngayon ay parang muling pagsisimula. Isang pagkakataon na ibabalik ang lahat ng mga pangarap nilang nakatago sa nakaraan. Bumangon siya mula sa kanyang upuan at naglakad palabas ng opisina. Hindi siya makapaghintay na makitang muli si Cheche. At higit sa lahat, ang mga anak na baka matagal na niyang ninanais na magkaroong muli. Ang mga mata ni William ay nagliliwanag sa pag-asa. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila naging isang napakaliit na espasyo para sa damdamin ng isang lalaking nagmamahal ng tapat. Hindi niya akalain na darating ang araw na maghaharap silang muli ni Cheche. Ngunit sa oras na ito, tiwala siyang hindi na siya aalis hanggat hindi niya natutupad ang kanyang misyon. Ang mapibilang ulit siya sa buhay ni Cheche at mga anak nito. Desidido na si William. Sa bawat hakbang napapalapit siya sa bukirin kung nasaan si Cheche, natutunan niyang maghintay at magsikap upang muling mapuno ang kanyang puso ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Ang araw na yon ay espesyal para kay Cheche at sa kanyang mga anak. 5 taon nang nakalipas, wala nang ipinanganak niya ang kanyang 3 anak na triplets. At kahit simpleng selebrasyon lamang ang handa nila, masaya na sila. Hindi kasing laki ng mga selebrasyon na maaaring iniisip ni Cheche noon. Ngunit, sapat na ang bawat halakhak ng kanyang mga anak at ang init ng bawat pagsasalo. Nagluto siya ng kaunting pagkain. Naghanda ng cake na gawa mula sa isang local na bakery at inilatag ang mga gamit sa maliit nilang bahay. Kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa paligid, tila bawat sandali ay puno ng saya. Happy birthday to you! Maligayang awit ng pamilya ni Cheche kina Liam, Leia at Lucas na masayang nag-cheer habang hinihipan ang kanilang cake. Habang nagsasaya ang lahat, bigla na lamang may tumawag sa kanila mula sa labas. Isang kapitbahay ang tumawag. Nagmamadali at may baong balita. Aling Mildred, may naghahanap kay Cheche rito sa labas. William daw ang pangalan. Nagulat si Cheche sa narinig at agad na nanlamig dahil sa balita. Si William, huling tao na nais niyang makita sa araw na ito. At sa kabila ng kanyang kaligayahan sa mga anak, hindi maiwasan ang kaba na muling bumalik si William sa buhay nila. Ang kanyang mga mata ay nagpunta sa kanyang mga anak. Mga batang puno ng kaligayahan at kainosentehan. Lalo siyang natakot na baka masira ang kanilang tahimik na buhay. Nagpa siya si Cheche na agad utusan ng kanyang mga magulang at mga kapatid na itago ang mga bata. Sa kwarto muna sila, Nay, Tay, Bibay, Tutoy. Siguraduhin niyong hindi sila lalabas. Kailangan niyang tiyakin na hindi sila makikita ni William.
Alam niyang may mga tanong si William na hindi niya kayang sagutin at ayaw niyang maging sagabal ang kanilang pagkikita sa anumang desisyon na gagawin niya, lalo na sa mga bata. Lumabas siya ng bahay. Pinilit niyang huminga ng malalim upang hindi makita ng iba na siya'y tinatablan ng nerbiyos. Ngunit, hindi niya inaasahan na hindi siya makakaiwas kay William. Nasa harapan na siya ng kanilang bahay nang makita niya ang lalaking matagal niya nang iniwasan. Si William. Tinutok ng kanyang mga mata ang mga mata nito. At pareho silang nakatayo ng matagal. Hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Bakit bigla ka nawala? Tanong ni William at ang tinig ay puno ng emosyon. Hindi naman makapagsalita si Cheche. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumalik. At ang mga sandali na magkasama sila ni William ay tila muling bumangon sa kanyang isip. Ang mga tanong ni William ay tumama sa puso niya. Ngunit ang mga sagot ay tila nawala sa kanyang mga labi. Habang naroroon sila, isang batang tumakbo palabas mula sa bahay. Tumatawag ng, "Mama, Mama!" Agad na humabol si Bibay. "Liam!" Natigilan si William. Nanlamig. Anak ko ba siya? Sinundan pa ng dalawang bata si Liam. Kaya lalong nagtaka si William. Mga anak ko sila? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa dibdib ni Cheche. Sa kabila ng lahat ng mga taon, hindi pa rin siya handang tanggapin ang mga pagbabago. Hindi pa rin niya kayang harapin ang lahat ng ito. Isang malalim na hinga ang pinakawala ni Cheche bago niya tuluyang sagutin. Wala naman ako mapapala kung itatanggi ko pa. Nandito ka na rin naman. Ang kanyang tinig ay puno ng luha. Ang kanilang usapan ay nagsimula ng magbukas ng mas malalim na sugat sa kanilang mga puso. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap na pagtanto nila pareho na hindi pa natatapos ang kanilang kwento. Ang pagmamahal na itinago ni Cheche ay paulit-ulit niyang pinipilit limutin. Ngunit sa bawat patak ng kanyang mga luha at bawat salitang ipinagkakaloob niya kay William, naaalala niya kung paano siyang minahal nito ng buo. Pati na ang mga kasalanan at pagkukulang nila noon. Sa wakas, tumingala si William at nagsalita ng matindi at puno ng pagnanasa. Please, hayaan mo ako maging ama ng mga bata. Malumanay niyang sinabi. Hayaan mo matulungan kita. Kailangan nila ng tatay Cheche. I am their father. Hindi napigilan ni Cheche ang kanyang luha at ang puso ni William ay bumangon na parang isang pangako. Lumuhod si William sa harapan ni Cheche. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit at determinasyon. Marry me, Cheche. Ang sabi ni William at ang boses ay puno ng seryosong damdamin. Wala na akong ibang nais kundi ikaw lang din. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Cheche. Ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Naguluhan siya. Ang mga taon ng pag-iwas at mga alaala ng nakaraan ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Masyado kang mabilis, William. Ang sagot ni Cheche. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Hindi ganong kadali ang lahat. Ang mga salitang yon ay tila isang huling pagkakataon. At tanging ang oras na ito ang magpapasya kung magkakaroon sila ng pagkakataon na muling magsimula. Ngunit tumingin si William sa mga mata ni Cheche at sumagot. Kahit hanggang kailan maghihintay ako. Ang mga kamay ni William ay dahan-dahang iniabot ang kamay ni Cheche at doon ay natutuhan niyang hindi na siya maghihintay lamang. Gagawin niya ang lahat para maipakita ang kanyang pagmamahal kay Cheche at sa kanilang mga anak. Habang hawak-hawak ni Cheche ang mga kamay ni William, unti-unti niyang naisip na ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanya ay hindi pa rin nawawala. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng lahat ng mga lihim at pagkatalo, ang puso ni Cheche ay muling nagising. Naramdaman niya may pagkakataon pa para sa kanila. Mahal pa rin kita, William. Ang malambing na bulong ni Cheche. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Patunayan mo ang sarili mo sa amin. Muling nagbukas ang pinto ng isang bagong kabanata para kina William at Cheche.
Ang buhay nila ay tila muling nagsimula at bawat hakbang ay nagbigay ng pag-asa at pangarap. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, mga alalahanin at mga pagkakamali, nagsimula silang magtulungan upang buuin ang isang mas maliwanag na bukas para sa kanilang pamilya. Si William, sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit, ay ipinakilala sa lahat bilang ama ng triplets, ang mga batang nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Cheche at naging sagot sa mga dasal nilang hindi matukoy ang mga sagot. Sa harap ng buong pamilya at mga kaibigan, ipinamukha ni William sa lahat ang pagmamahal niya sa mga bata. Hindi na ito ang mga batang walang tatay at anak lamang ni Cheche, kundi pati na rin ang mga anak niya na nais niyang gabayan at protektahan. Nagdesisyon si William na bumalik sila sa Maynila upang makapag-aral ang triplets sa mas magagandang paaralan. Nais niyang mabigyan sila ng mas magandang oportunidad at ng magandang kinabukasan. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang maging magaan ang lahat para kay Cheche. Binilhan niya sila ng magandang bahay at isang malaking lupang sakahan sa probinsya kung saan maaaring magtutulungan ang kanilang pamilya. Hindi lang siya nagbibigay ng material na bagay, kundi pati na rin ang kasiguruhan na laging may malasakit at suporta sa bawat hakbang na tatahakin nila. Pinangunahan din ni William ang pag-aalaga sa magulang ni Cheche. Binigyan ng malaking tindahan upang hindi sila mag-alala tungkol sa kanilang kalagayan. Ang mga sakripisyo ni William ay unti-unting nagbigay daan sa muling pagbuo ng tiwala ni Cheche sa kanya. Kahit na puno ng takot at hindi pagkakasunduan sa nakaraan, si William ay walang pagod sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal at malasakit. Habang ang triplets naman ay masaya at maligaya sa bago nilang buhay, natutuhan nilang magtiwala kay William. Masaya sila dahil dumating na sa kanilang buhay ang kanilang tunay na papa. Isang tao na mag-aaruga sa kanila at magmamahal ng walang kondisyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong pinapalakas si William ang kanyang ugnayan sa mga bata. Naging masaya ang triplet sa bawat halakhak at kalaro nila si William. Nakikita nila ito bilang kanilang ama. At sa kanilang mga mata, si William na ngayon ang kanilang pinakamamahal na tao sa buong mundo. Kasabay ng kanyang pag-aalaga sa triplets, nagpatuloy ang panliligaw ni William kay Cheche. Nagkaroon sila ng maraming pagkakataon para mag-usap, magtawanan, at magplano para sa kanilang kinabukasan. Hindi na siya nagmamadali at alam niyang kailangan niyang maghintay dahil hindi lang siya lumalapit kay Cheche upang makuha ang kanyang puso, kundi upang ipakita sa kanya na ang pagmamahal ay isang bagay na hindi pinipilit, kundi pinapalago sa tamang panahon. Isang gabi pagkatapos ng kanilang magkasamang hapunan, nagsimula na mag-ayos si Cheche at ang triplets din para matulog. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may isang tahimik na sandali na nagbibigay ng kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni William. Habang binabantayan nila ang kanilang mga anak na natutulog, si William ay lumapit kay Cheche. Ang mga mata ni William ay puno ng malasakit at ang puso niya ay labis na naglalaman ng damdamin. Cheche, mahinang tawag ni William habang nakatayo siya sa likod ni Cheche. Mahal na mahal kita. Nagulat naman si Cheche, ngunit sa mga salitang yon napansin niyang seryoso si William. Ang mga mata ni William ay puno ng emosyon at hindi niya kayang itago pa ang nararamdaman. Lumapit siya kay Cheche, dahan-dahan at tinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi madali ang lahat. Alam kong maraming sakit at pagkakamali pero sa bawat sandali, mahal na mahal kita, Cheche. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagmamahal. Ang bawat araw na makasama kita at makasama ang mga anak natin ay parang isang biyaya. Ang bawat oras na magkasama tayo ay nagpapalakas sa akin na patuloy na magsikap. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa buhay ko. Hindi makasagot si Cheche kaagad. Nakatingin lang siya kay William at nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang ito. Hindi siya nakapagsalita, ngunit ang puso niya ay punong-puno ng tanong at kaligayahan. William, nag-umpisa siyang magsalita, ngunit ang boses niya ay nanginginig.
Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang lahat ng ito ay napakabilis. Pero hindi ko kayang itanggi na ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi nawala. Matagal ko nang iniiwasan ang nararamdaman ko. At hindi ko alam kung paano ito gagawin. Pero sa mga mata ng anak natin, sa bawat halakak nila, nakikita ko ang kinabukasan na maaari nating abutin at buuin. Ang pagmamahal ko sa'yo ay isang pagnanais na sana na ibalik natin ang lahat. Dahil sa mga salitang yon, mas lalong naging malalim ang pagnanais ni William na magpatuloy sa kanilang relasyon. Naglakad siya papunta kay Cheche at dahan-dahan siyang niyakap. Hindi kita pipilitin, Cheche. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa'yo na handa akong maghintay. Kung magtatagal man, maghihintay pa rin ako. At dahil sa kanyang mga salita, unti-unting naramdaman ni Cheche na ang mga pangarap na matagal niya nang itinatago ay muling nagbabalik. Hindi siya nagmadali, ngunit sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, natutuhan niyang magtiwalang muli kay William. Ang kahapon ay napanatili sa alaala, ngunit ang ngayon, ang kanilang kasalukuyan ay puno ng posibilidad. Habang nakayakap si William kay Cheche, naramdaman nilang dalawa na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang mga pangako o mga salita, kundi ang magkasama nilang muling pagbalik at pagtanggap sa isa't isa. Matapos ang mga buwan ng magkasamang pagbuo ng kanilang mga pangarap, hindi na nagdalawang isip si Cheche na buksan ang puso at muling magtiwala kay William. Hindi nila hinayaan na ang mga nakaraan ay humadlang sa kasalukuyan. At nang magdesisyon silang magpakasal, ang buong mundo ay tila nasa kanilang paligid. Ang kasal ni Cheche at William ay isang simpleng seremonya, ngunit punong-puno ng emosyon at pagmamahal. Hindi ito ang pinakamahal na kasal na maaari nilang magkaroon, ngunit ito ang pinakamakabuluhang araw ng kanilang buhay. Ang triplets na naging simbolo ng pagmamahalan nila ay nagsilbing abay ni Cheche at William. Habang nakatayo sila sa altar, ang mga bata ay nagngingitian. Hindi na maitago ang kaligayahan sa kanilang mga mata. Ang bawat takbang nila sa harap ng altar ay tulad ng isang paglalakbay na nagsimula sa mahirap na mga araw. Ngunit ngayon ay naging mas magaan, puno ng pag-asa at bagong buhay. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, hindi nakalimutan ni William na may mga tao ring naging bahagi ng kanyang nakaraan, na nagbigay ng masalimuot ngunit makulay na alaala. Ang mga taong yon, sina Bea at Willow, ay hindi lamang mga bahagi ng kanyang buhay, kundi mga mahalagang bahagi rin ng kanyang kwento. Pinili ni William na ipakilala si Cheche kay Bea sa isang espesyal na pagkakataon, at gayon din ang triplets sa kanilang ate Willow. Pagkatapos ng kanilang kasal, nagdesisyon sila na bumisita sa puntod ng mga mahal nilang nawala, si Willow at si Bea. Dumaan sila sa isang tahimik na libingan kung saan inilibing ang mga alaala ng isang lumang pag-ibig at pagkatalo. Bawat hakbang ni William at Cheche ay puno ng respeto, at habang sila'y patungo sa puntod, ramdam nilang kabigatan at kalinawan ng lugar na iyon. Ang mga triplets ay tahimik na sumunod naman sa kanilang mga magulang. Hindi pa ganap na nauunawaan ang lugar na puno ng alaala, ngunit natutuhan nilang magbigay galang sa mga nakaraan ng kanilang pamilya. Habang naglalakad patungo sa libingan, ipinakilala ni William ang triplet sa dalawang taong may malaking bahagi sa kanyang buhay. "Mga anak, gusto kong ipakilala sa inyo si Ate Willow," sabi ni William, habang itinuro ang isang maliit na lapida na may pangalang Willow. "Siya ang anak ko na nasa heaven na." "Siya pong kinukwento ni Mama," wika ni Liam. "Opo, si Ate Willow nga," sabay na sambit pa ni Leia at Lucas. Puno naman ng respeto ang triplets habang tinitingnan ang lapida ni Willow. Ramdam nila ang kagalakan at kalungkutan sa isang pagkakataon. Walang alinlangan na si Willow ay may malaking bahagi sa buhay ng triplets, kahit pa hindi nila nakilala ang kanilang ate. At ito naman, nagpatuloy si William habang itinuturo ang isang mataas pa na lapida.
Si Bea. Bea, si Cheche, ang asawa ko ngayon. Hi Bea, ako si Cheche. Pakilala ni Cheche sa sarili. Gayunpaman sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, si Bea ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng buhay ni William at hindi niya ito malilimutan. Si Cheche ay yumuko at nagdasal ng ilang saglit sa harap ng puntod ni Bea at Willow. Ramdam niyang hindi madali ang mga pinagdaanan ni William. Ngunit ngayon, naiintindihan niya ang kahalagahan ng lahat. Kahit na hindi sila magkasama sa pisikal na anyo, ang mga alaala niya ay patuloy na nabubuhay. Nais ko lang magpasalamat kay Bea at kay Willow, sabi ni Cheche sa kanyang puso. Ang mga alaalang naiwan nila kay William ay nagbigay ng lakas at patuloy na nagiging inspirasyon sa amin. Kami na ngayon ang magpapatuloy sa kanilang mga pangarap. Miss na rin kita, Princess. Wika ni Cheche habang inaalala ang masasayang moments na noon ng kanyang alaga. Sigurado siya na kung nasan man ngayon ito, ay tiyak na masaya ito dahil hindi naman siya nag-iisa at kapiling niya ang kanyang mommy Bea. Si William habang hawak ang kamay ni Cheche ay nakatayo sa tabi ng mga lapida. At kahit na puno ng emosyon, napansin niyang ang buhay nila ngayon ay nagsimula ng magbago. Naramdaman niyang hindi niya na kailangan pang kalimutan ang mga mahal niya sa nakaraan. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa nila ni Cheche, natutuhan nilang yakapin ang mga alaalang yon at itaguyod ang kanilang bagong buhay. Mahal na mahal kita, Cheche. Ang mga salitang yon ay muling binitawan ni William habang tinitingnan ang puntod ni Bea at Willow. Ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng mga masasayang alaala at makabuluhang mga aral. Ngayon, kami na magsisimula ng bagong buhay. I know both of you are guiding us from above. I love you both. Bumalik si William at Cheche sa mga triplets na masaya at walang iniintindi. Sa harap ng mga lapida ni Willow at Bea, natutuhan nila na sa bawat simula ay meron ding mga aral at mga alaala na nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ang kanilang pagmamahalan ay isang patuloy na paglalakbay, isang kwento ng pagpapatawad at pagbabago, at pagbuo ng isang bagong pamilya na hindi kalilimutan ng nakaraan, ngunit nakatuon sa hinaharap. Habang papalayo na sila mula sa puntod, hawak kamay ni William at Cheche ang kamay ng triplets. Sa bawat hakbang nila, natutunan nilang ang buhay ay isang mahalagang pagkakataon na hindi maaaring ipagpaliban. Ang kanilang pagmamahal ay naging gabay sa pagbuo ng isang mas magaan at mas makulay na bukas. Isang araw na puno ng saya at pagmamahalan para kay William at Cheche at sa kanilang buong pamilya. Matapos ang kasal, ang kanilang buhay ay nagpatuloy sa mga simpleng bagay. Ang mga tawanan ng triplets, ang mga masilayan nilang pagbabago sa bawat araw, at ang lumalalim na relasyon nila bilang mag-asawa. Habang ang bawat sandali ay isang biyaya, may mga bagong pagsubok din na dumarating. At isang magandang balita ang nagsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang hapon habang naglalaro sa hardin ang kanilang triplets, nagsimula si Cheche na makaramdam ng kakaibang bagay, isang bahagyang pagkahilo, at ang hindi maipaliwanag na nararamdaman sa kanyang tiyan. Dahil sa mga nakaraang taon na puno ng alalahanin at mga sakit, natutuhan ni Cheche na pahalagahan ang kanyang kalusugan at agad niyang naisip na magpatingin sa doktor. Isang linggo pagkatapos ng unang sintomas, nagpunta siya kay Dr. Reyes upang magpasuri. Si William naman na hindi masyadong nag-aalala dahil na rin sa mga normal na pagbabago ng katawan ng isang babae, ay nakaramdam ng kaba ng ibalita sa kanya ni Cheche ang resulta ng pagsusuri. Cheche, anong sabi ng doktor? May masama bang nangyayari? Tanong ni William. Nagbigay naman ng matamis na ngiti si Cheche kay William at may ilang saglit na katahimikan bago siya nagsalita. William, sabi niya ng mahinahon. Okay naman daw ang kalagayan ko. Ang sabi ng doktor, buntis daw ako. Napangiti si William at hindi na napigilan ng matinding saya sa kanyang puso. Buntis ka? Cheche, napakasaya ko. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa.
Hindi niya inaasahan na makakita sila ng bagong buhay, muli nilang bubuuin. Ngunit ang marinig niyang balitang ito, tila ang mundo ay huminto saglit upang magbigay daan sa isang bagong biyaya. Madadagdagan na muli ang kanilang munting pamilya. Masayang niyakap ni William si Cheche at nakita nila ang kanilang mga anak, ang triplets na maligaya at puno ng kagalakan. Hindi nila alam kung paano ipapakita ang kanilang pagmamahal sa bagong buhay na paparating. Ang triplets ay tumakbo patungo sa kanilang mga magulang at nang nalaman nila na magkakaroon sila ng bagong kapatid, nag-umpisa ang kanilang mga ngiti at halakhak. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang sinasabi nila, "May kapatid na kami! May kapatid na kami!" Si Cheche na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari ay tiningnan ng triplets at naramdaman ng galak na dulot ng kanilang mga reaksyon. "Oo, magkakaroon na kayo ng kapatid," sagot naman ni Cheche habang pinapahid ang mga mata ng triplets na nagsisimula ng maglaro sa paligid. Tulad ng mga unang sandali nila bilang isang pamilya, nagsimula na silang magplano para sa bagong miyembro ng pamilya. Ang bawat araw ay puno ng excitement, mga paghahanda at pagmamahal. Ang bahay ay patuloy na puno ng kasiyahan at tawanan ng mga bata, at si William ay hindi na makapaghintay na makita ang kanilang bagong baby. Hindi lamang ang triplets ang labis na tuwang-tuwa sa balitang ito. Si William, sa kabila ng pagiging abala sa negosyo at buhay mag-asawa, ay hindi makapaghintay na maging amang muli. Laging nagpapakita ng suporta ito kay Cheche. Inaasikaso ang bawat pangangailangan nito at sinisigurado niyang magaan ang lahat ng bagay para sa kanya. Nagplano maghanap ng mas malaking bahay upang mas mapadali ang pagpapalaki sa kanilang lumalaking pamilya. Habang ang araw ay lumilipas, nakikita ni Cheche at William ang kanilang pagmamahalan na lalong tumitibay sa pagdapo ng bagong buhay. Hindi lamang nila pinapahalagahan ang bawat sandali kasama ang triplets, kundi pati na rin ang bagong miyembro ng pamilya na magdadala ng higit pang kaligayahan sa kanilang mga puso. Ang bawat pagngiti, ang bawat tawanan ng mga bata, at ang bawat pag-ibig na ipinapaabot nila sa isa't isa ay paitunay na ang tunay na yaman ng kanilang buhay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal na walang katapusan. Sa gabi, habang nakahiga sila mag-asawa, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at ang buhay na nais nilang buuin para sa kanilang mga anak. "William, sa tingin ko napakasarap ng buhay na to," sabi ni Cheche na ang mga mata ay puno ng saya. "Hindi ko kayang ipaliwanag pero sa bawat araw na kasama kita at ang mga bata, parang ang lahat ng bagay ay tama. Para ako nabigyan muli ng pagkakataon na magkaroon ng mas maganda at mas masayang buhay." Hinawakan ng mahigpit ni William ang kamay ng kanyang asawa. Hinalikan nito at sumagot, "Cheche, hindi ko rin kayang ipaliwanag ang saya ko. Hindi lang ito tungkol sa'yo, kundi tungkol sa ating pamilya. Ang bawat hakbang natin ay may kahulugan. And I'm sure na sa bawat sandali, magkasama natin, magsisimula tayo ng bagong kwento, ng bagong buhay at magkasama tayong bubuo ng mas masaya at mas magaan na bukas." Habang ang araw ay nagsisimula pa lamang magtago sa likod ng mga ulap, ang buong bahay nila ay puno ng kasiyahan at pagkasabik. Ang triplets na sina Liam, Leia at Lucas ay magtatanghal sa isang espesyal na programa sa kanilang paaralan. Si Cheche na kasalukuyang may hawak ng kanyang bagong baby na si Luna Willow ay nagmamadaling maghanda. Ang maliliit na daliri ni Luna ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit at kahit na bagamat maliit pa, ramdam na ni Cheche ang bawat kaligayahan na dulot ng kanyang anak. Si Luna ang bagong miyembro ng pamilya, isang simbolo ng bagong pag-asa. Nais siyang maging isang magandang halimbawa para kay Luna, gaya ng kung paano naging inspirasyon ng triplets kay Cheche at William. "Mama, halika na, malilate na po tayo!" sigaw ni William, ang panganay sa triplets. Habang hinihila si Cheche mula sa kusina, ang kanilang kasiyahan at kabuntot na kaligayahan ay tumitimo sa kanilang mga mata.
Maging si Leia at Lucas ay nag-aabang sa pagdating ng kanilang ina. Ang triplets naman ay tuwang-tuwa, excited na makitang maging bahagi ng programang iyon at ipakita sa lahat ang kanilang talento at pagmamahal sa buhay. Si William na masaya at puno ng pagmamahal sa pamilya ay tumulong naman sa paghahanda ng kanilang mga gamit at damit para sa espesyal na okasyon. Cheche, ang sabi ni William habang tinitingnan ng kanyang asawa at anak na si Luna. Sana magustuhan nilang presentation ng mga bata sa school. This is a big moment for them. Nagbigay naman ng matamis na ngiti si Cheche kay William. Sana nga, William. Lahat ng pagsusumikap ng mga bata ay magbubunga ng maganda. Gusto ko lang maging masaya sila. Sa kanilang mga mata, hindi lang basta simpleng event ang araw na iyon. Ito ay isang pagkakataon upang magbigay pugay sa mga huling taon ng hirap at sakripisyo. At isang pagkakataon na ang mga bata ay muling makilala bilang isang pamilya ng pagmamahal, pananampalataya at pagkakaisa. Pagdating nila sa paaralan, puno ng kasiyahan ang mga mata ng lahat ng buong paaralan. Ang mga magulang ng mga bata ay dumating din upang makibahagi sa pagdiriwang. Nasa likod ng isang malaking entablado ang triplets at naghihintay upang magsimula ang kanilang performance. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang saya at excitement habang ang bawat isa ay nag-aayos ng kanilang costume. Alam mo ba, Mama? Gusto ko sana maging astronaut kapag lumaki na ako. Sabi ni Lucas, ang bunso sa triplets, habang inaayos ang kanyang maliit na helmet. Ako naman, Mama, gusto ko maging doktor para matulungan ng mga tao. Sagot naman ni Leia habang tinitingnan naman ang kanyang mga damit. Si Liam naman ang pinakamatanda sa triplets, nagsimulang magkwento. Mama, gusto ko pong maging scientist para makapag-imbento ng mga bagay para matulungan ang buong mundo. Sa kabila ng mga pangarap, ang triplets ay hindi makalimot sa kahalagahan ng bawat isa sa pamilya. Kahit naabala sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, nananatili silang magiliw at maligaya sa bawat pagkakataon. Ang simpleng bagay ng pagtulong sa isa't isa ay nagbibigay gabay sa kanila sa bawat hakbang sa buhay. Habang ang mga triplets ay nagtitipon at nagsimula ng kanilang pagtatanghal, hindi mapigilan ni Cheche ang mag-alala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Luna, ang bagong silang na bata. Hawak ni Cheche si Luna ng mahigpit at naramdaman niyang ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa mga matatanda, kundi sa mga maliliit na nilalang na nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Nagsimula na ang programa at ang triplets ay sabay-sabay na naglakad patungo sa entablado. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanila. Sa kanilang mga simpleng kasuotan, nagbigay sila ng isang performance na nagpapakita ng kanilang mga talento at pagmamahal sa isa't isa. Habang sila'y sumasayaw at kumakanta, ramdam ni Cheche at William ang sobrang saya. Ang mga bata ay puno ng pag-asa at tiwala. Ang hindi nila alintana ang pressure ng pagiging anak ng mayamang pamilya, kundi ang magbigay ng saya at aliw sa kanilang mga guro at kamag-aral. Wow, ang galing nila! Ang bulong ng isang guro habang binabaybay ng triplets ang kanilang sayaw. Sa gitna ng kanilang pagtatanghal, pinili ni Leia na magsalita sa harap ng mga guro at magulang. Kami po ay masaya na nandyan kayo at gusto po namin magpasalamat sa mga magulang namin, kay Mama at Papa dahil sila po ang laging nandyan para sa amin. Sila po nagturo sa amin ng pagmamahal sa bawat isa. Gusto po namin na maging proud kayo sa amin. Habang ang mga mata ng mga magulang, guro, kaklase ng triplets ay napuno naman ng tuwa at pagmamahal. Hindi maiwasang magbigay ni Cheche ng ilang luha. Ang kanyang mga anak ay hindi lang sumikat sa paaralan, kundi nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng naroon. Ang bawat hakbang, bawat salita ng mga triplets ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay matatagpuan, kundi sa pagmamahal, respeto at pag-unawa sa bawat isa. Sa mga simpleng pagkilos ng triplets, ipinakita nila sa lahat na may mas mataas pang halaga kaysa sa material na bagay. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at pagkalinga ay higit na mahalaga. Matapos ang pagtatanghal, ang triplets ay tumakbo at niyakap ang kanilang mga magulang. Mama, Papa, masaya po kami! Sabay-sabay nilang sinabi.
Nakaharap sila kay Luna na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Cheche. Ang mga bata ay nagsimula maglaro at mag-alaga sa kanilang baby sister. Lahat ng mga mata sa paaralan ay nakatutok sa kanila. At ramdam ni Cheche at William ang pagmamahal ng buong komunidad. Ito ang isang sandali na hindi nila malilimutan. Isang sandali na puno ng pagmamahala ng kanilang pamilya. Isang sandali ng kaligayahan at tagumpay. Ang saya-saya ko, William. Ang sabi ni Cheche habang pinagmamasdan ng kanilang pamilya na naglalaro. The triplets and Luna are the greatest gifts we could ever ask for. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Sana lang nandito rin si Willow pero sigurado ako masaya siya kung nasan man siya. I know, Cheche. Sagot naman ni William habang mahigpit na niyayakap ang asawa. Our children are our dream come true. They are our new beginning. At sure ako masaya rin si Willow para sa atin. Habang lumalapit ang hapon, nagtipon-tipon ang buong pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan upang magdiwang ng isang bagong simula. Ang triplets na masaya sa pagkakaroon ng bagong kapatid ay nagbigay ng kwento tungkol sa kanilang pamilya at sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga pangarap. Lahat na nagmamahal sa kanila ay naroroon at ang buong paaralan ay naging success sa isang masayang pamilya na nagtagumpay at nagsimula ng isang bagong kwento ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Cheche at William kasama ng kanilang anak patungo sa kanilang bagong tahanan. Ang hangin ay maligamgam at ang araw ay lumulubog sa kanlurang bahagi ng langit. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya natin. Ang bulong ni William. Mahal na mahal ko kayo, Cheche. Mahal na mahal ko kayo. Sagot naman ni Cheche habang tinitingnan ng triplets at si Luna na natutulog sa kanyang mga bisig. Walang masihigit pa sa pagmamahal natin sa isa't isa. Ito na ang buhay na matagal kong pinapangarap. At sa mga oras na yon, sa mga simpleng salita, ang bawat isa ay nagpapasalamat sa Diyos, sa kanilang masayang pamilya, at sa isang buhay na puno ng pag-ibig at tagumpay. Ang pamilya ni William at Cheche ay patuloy na magiging simbolo ng bagong simula at pag-asa. Habang ang ibon ay masayang umaawit sa kalangitan, ay nagpatuloy ang kanilang kwento ng pag-ibig. Isang makabuluhang kwento ng pagmamahal, pamilya at mga bagong simula. Sa kanilang mga puso, alam nila na ang bawat araw ay magiging mas magaan at puno ng biyaya. Dahil ang bawat hakbang nila ng magkasama ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir,